Sa mga nagdaang kabanata ay nasaksihan natin ang malakas na pagsabog at pagkasira ng sahig. Hindi ito kinaya ng mga disciples kaya naman tumilapon sila sa lakas nito. Hindi na din nakatayo pa ang iba kahit na hindi sa kanila direktang tumatama ito. Napaluhod naman si Jiang Muiyang sa tindi ng pressure na ito. Nasabi pa nga niya na napakalakas na espiritual na kapangyarihan. Kahit sa paligid lang, halos hindi niya ito mapanghawakan. Tinignan din niya si Zhong Shishan, ngunit nagulat siya nang makita niyang kinayang muli ito ng ating bida. Kahit si Instructor Lang Qingshan ay nagulat din sa kanyang nakikita na sa loob-loob pa nga niya na inilabas niya ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan ng buong lakas, at napigilan pa din niya ito. Sinabihan naman siya ng ating bida na tama lang ang timbang na ito. Sinimulan din niya itong itaas na parang may pinaplano. Maya-maya pa ay nagsimula na nga ang ating bida sa kanyang exercise routine habang dala-dala ang mabigat na pressure. Muli namang na si Instructor Lang Qingshan nasa isip-isip pa nga niya na kung pinagtatawanan ba siya ng batang ito. Pero naisip niya na kung ganun ay lihim siyang maglalapat ng ilang espiritual na pamamaraan, at kung matiis mo ito, ay talagang hindi ka madaling mamamatay. Matapos niyang pag-isipan ito ay sinimulan niya na ang kanyang espiritual na pamamaraan ng hangin. Na agad na bumulusok patungo sa ating bida. At nang sandaling tumama ito ay naramdaman ng ating bida na mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Kaya naman napaluhod ang isang paa ng ating bida. Naisip din niya na biglang tumaas ng husto ang pressure. Nanggigil naman si Instructor Lang Qingshan dahil sa nadagdagan na siya ng kanyang kapangyarihan, pero nananatili pa din ang ating bida na mapanghawakan ito. Pero kung ganun ay tataasan niya ang lakas ng hangin. Biglang dumagungdong ang mabigat na kapangyarihan ng hangin ng pamatong ito sa dalang pressure ng ating bida. Ramdam na ramdam ng ating bida ang sobrang bigat na pakiramdam ng pressure na lalong bumibigat. Kaya naman napilitan na ang ating bida na gamit ang kanyang totoong lakas. Kaya dahan-dahan na siyang tumayo habang sumisigaw gamit ang kanyang totoong lakas. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nakatayo ang ating bida, na sobrang ikinagulat ni Instructor Lang Qingshan. Kaya naman nasabi na lang niya na sa tingin ba ng ating bida ay kaya pa niyang panindigan ito sa ganitong sitwasyon. Ginamit naman na ng ating bida ang kanyang teknik na kung tawagin ay barbell squat. Madali din niyang naiangat ang mabigat na pressure at sinimulan ang kanyang exercise. Nagulat naman si Instructor Lang Qingshan nang makita niya ito na sabi pa nga niya na hindi ito maganda, dahil ang kanyang spell ay bumalik sa kanya. Kaya naman dahil sa lakas ng hangin ay tinangay siya nito ng sarili niyang teknik. Ang malala pa ay tumama sa bato ang kanyang ulo, dahilan upang mahilo siya habang kanyang sinasabi na ang pagsubok ng demonstrasyon sa paglaban ng presyon ay tapos. Matapos din ang araw na iyon ay mabilis na sumapit ang gabi na kung saan abala ang ating bida sa kanyang dormitoryo. Natuwa ang ating bida dahil ang kanyang performance sa klase ay hindi magdulot ng kaguluhan. Ngunit nasira ang kanyang mukha nang may biglang magpaabot ng mensahe sa kanya. Sinabihan siya ni Jiang na dahil lang sa kinaya nito ang pressure test, ay huwag itong masyadong magmalaki. Huwag mong isipin na ang pagtatanghal na ito ay makakakuha ka ng atensyon ni Teacher Lang. Isa pa, napakalayo ng agwat nating dalawa. Napamura naman ang ating bida at malaking tanong sa kanya na kung sino ang hangal na ito. Ngunit muling nagpadala ng mensahe si Jiang at mayroon na itong notice na isang Immortal Sword Tournament. Nang buksan niya ang notice ay nakasaad dito na ang bagong Immortal Sword Tournament ay magsisimula na ang lahat ay welcome para mag-sign up. Ipinaliwanag na ang Immortal Sword Tournament ay ginaganap ng Yulin Immortal Sect tuwing 3 taon at exclusive para sa mga bagong estudyante. Ito ay nagaganap 1 buwan pagkatapos ng kanilang pagpapatala. At ang mga gantimpala para sa pag-sign up ay malaki. Isa na dito ang 1,000 credits. At isang may mataas na kalidad na cultivation resources. Gabay mula sa mga kilalang guro. Nagulat naman ang ating bida sa dami ng credits na maaari niyang makuha. Ngunit napaisip siya na ang sumasali sa kompetisyong ito ay kung masyado na ba siyang mamumukod-tangi. Higit sa lahat, wala siyang spiritual roots at hindi siya talaga nakakagamit ng espiritual na kapangyarihan, at hindi din siya makakontrol ng isang espada. Kaya kung siya ay lumahok, maaari nitong ilantad ang kanyang kahinaan at mapahamak siya. Kaya mas gugustuhin niyang mag-ehersisyo, at kumita ng mga credit ng tahimik. Bigla namang binagsakan siya ng kanyang system sa ulo.
Kaya nagalit na lamang ang ating bida at kanyang sinabihan ang kanyang system na huwag itong magpakita sa kakaibang paraan. Ngunit nagulat naman siya nang mayroon siyang napagtanto na kung bakit lumabas ang kanyang system. At gaya nga ng ikinatatakot ng ating bida ay naging mandatory yung misyon na naman ang sumali sa Immortal Sword Tournament, ang malala pa ay kailangang kunin ng ating bida ang unang pwesto. Ipinaliwanag sa atin na ang Golden Core Strage Chi ay nagbibigay daan ng liwanag na bilis ng paglipad, lumulutang sa mga ulap at ambon. Sa ibaba ng yugtong ito ay kailangang gumamit ng panlabas na kapangyarihan upang maglakbay sa kalangitan. Ang threshold ay nangangailangan din ng pag-abot sa Chi Refinement Stage. Kung naguguluhan ang lahat ay ipapaliwanag nito sa inyo ng bahagya. Ang una ay ang Chi Refinement Stage, at ang pangalawa naman ay tinatawag na Foundation Establishment Stage, at ang pangatlo ay ang Golden Core Stage. At ang pinakakaraniwang kasangkapan sa paglipad ay espada. Sa mga puntong ito ay sumapit na ang araw ng Immortal Sword Tournament na kung saan ito rin ang misyon ng ating bida at kailangan niya ding makuha ang unang pwesto. Inihayag na ng host na ang Immortal Sword Tournament ay magsisimula na at pakiusap, sa lahat ng kalahok, kunin ang inyong mga posisyon. Agad naman na tumindig ang lahat sa isang linya. Namangha naman ang ating bida dahil sa dami ng tao para sa paligsahan na ito. Ngunit napalingon naman ang ating bida sa kanyang katabi dahil sa bigla itong nagsalita. Na hindi niya inaasahan na sasali daw ang ating bida. Samantala nagtataka ang ating bida dahil sa hindi niya alam kung siya ba ang kinakausap nito. Dagdag pa ni Jiang Moyang na sa pagkakataong ito, hindi na ang ating bida magkakaroon ng pagkakataong magpakitang gilas. Ngunit tinanong naman siya ng ating bida na kung sino siya. Nahiya naman si Jiang na may halong galit dahil sa hindi pa siya kilala ni Zhuang Shishan. Kaya naman galit niyang sinabihan ang ating bida na kung hindi man lang siya nakikilala ng ating bida. Dagdag pa niya na magkaklase sila ilang araw na ang nakalipas. Ngunit agad niyang inayos ang kanyang sarili at kanyang sinabi na hayaan siyang magpakilala ng formal sa kanya. Siya ay si Jiang Moyang, ang anak ng pamilyang Jiang mula sa Katimugang Ilang. At kasalukuyan ding pumapangalawa sa listahan ng bagong mag-aaral. Matapos niyang magpakilala sa ating bida ay sinulyapan niya si Instructor Leng. Nasa isip-isip pa nga niya na nagmamasid si Teacher Leng mula sa upuan ng mga matatanda. Kaya kailangan niyang gumanap ng maayos. Sinabihan din niya ang ating bida na sa laban na ito, kakain ng alikabok ang ating bida sa likod niya. Ngunit nainis siya nang makita niyang hindi siya pinapansin ng ating bida. Ang ating bida naman ay napapabuntong hininga dahil sa kinakabahan siya. Nagsaad naman na ang host na ngayon, lahat ng kalahok, pakiusap ay ipakita ang iyong mga kasangkapan para sa paligsahan. Napangiti naman ang isang mayabang din na disciples at kanyang sinabi na sa wakas ay oras niya na para sumikat. Inilabas niya ang kanyang kasangkapan na kung tawagin niya ay Dragonic Pan na naglalabas ng asul na enerhiya. Inihayag naman ng host nang makita niya ang inilabas ng isang disciple na ang kapangyarihang ito ay isang panggitnang baitang na espiritual na kasangkapan. Ang unang kalahok ay nagpakita ng isang pambihirang espiritual na kasangkapan na nasa middle grade quality. Samantala nagsaad naman ang isa na isa lang itong middle grade quality. Inilabas niya ang kanyang kasangkapan na kung tawagin ay Beta Rod. Bahagyang natawa ang host at kanyang sinabi na kahit na ang hitsura nito ay hindi mailarawan, ito pa rin ay nakakagulat na isang mas mataas na grado ng espiritual na kasangkapan. Nagaya ng inaasahan, handang-handa ang lahat, at wala sa mga kasangkapan ang mas mababa kaysa sa espiritual na antas. Ngunit si Jiang naman na kalmadong may kay-abangan ay napangiti na isang grupo ng mga mababang uri ng tao at ito ay isang espiritual na sandata lamang. Inilabas niya ang kanyang kasangkapan at kanyang ipinagsigawan na tignan nila ang kanya. Umabot naman sa kabilang bundok ang kanyang ginawang pagpapasikat. At ang kanyang hawak ay isang espada na naglalabas ng enerhiya. Nabigla din ang mga elder nang makita nila ang kasangkapan ni Jiang. Nasabi pa nga ni Elder Slim na itong espiritual na kapangyarihan ay isang antas ng Heavenly Middle Grade Spiritual Tool. Nagmungkahi naman si Elder Plum na ang mga espiritual na kasangkapan ay inuri sa mortal, espiritual, heaven, immortal, at mga antas ng saint. Sa nakaraang paligsahan, ang mga espiritual na kagamitan ay ibinigay ng hindi formal. Sa pagkakataong ito, ang mga disipulo ay nagdadala ng kanilang sarili, ito ba ay hindi patas?
Nagbigay naman ng pahayag ang head house na sa mga sitwasyon kung saan ang mga lakas ay magkatulad, mas mataas na antas ng mga espiritual na kasangkapan ang magpapasya sa tagumpay o pagkatalo, parang hindi patas pero yan ang batas ng mundo. Sa panahon ng life and death battle, ang pagkakataon ay hindi susuko sa paggamit ng mas mataas na antas ng espiritual na kayamanan para sa kapakanan ng pagiging patas. Balik sa kumag na kung saan natawa ito dahil sa loob-loob niya na kasama ang kanyang foundation establishment stage peak cultivation, idagdag pa ang isang heavenly level spiritual tool, kaya paano siya matatalo sa paligsahan na ito? Tinawag din niya ang ating bida at kanyang sinabihan na oras na para ipakita ang iyo. Ngunit nasira ang kanyang mukha nang makita niya ang hawak ng ating bida. Tinanong din niya ang ating bida na ito na ba ang kanyang spiritual tool. Kinumpirma naman ito ng ating bida na tama. Dahil bago ang laban, hiniram niya ito sa janitor na nagwawalis ng pasukan. Napaisip din si Jiang na hindi ba't ordinaryong walis lamang ito. Tinatrato ba niya ang kompetisyong ito bilang isang biro? Inutusan naman na ng host ang lahat ng mga kalahok na ilagay na nila ang kanilang mga spiritual tools sa itinalagang lokasyon. Kinabahan naman ang ating bida dahil sa may naaamoy siyang hindi sang-ayon sa kanya. Ipinaliwanag ng host na ang kompetisyon na ito ay may karagdagang segment, kunin ang iyong kasangkapan mula sa malayo. Una, kunin ang iyong espiritual na kasangkapan mula sa malayo. Pagkatapos ay lumipad sa isang itinalagang ruta, ang unang makarating sa dulo ay mananalo. At syempre, may iba't ibang magic formation na nakaset up sa daan. Samantala nang marinig ng ating bida ang sinabi ng host ay halos mawalan siya ng dugo sa sobrang pagkainis. Nasa isip-isip pa nga niya habang napapamura na wala siyang espiritual na kapangyarihan. Kaya paano niya ito mababawi mula sa malayo? Nakita naman siya ni Jiang na parang nanghihina kaya naman nagsaad ito na ngayon ay nararamdaman muna ang presyon. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ang mga kasangkapan ng mga kalahok na nakahanda na. At ilang sandali pa ay sinimulan ng itaas ng host ang kanyang kamay at kanyang sinabi sa lahat na ang paligsahan ay opisyal na nagsisimula. Agad naman na kinuha ng mga kalahok ang kani-kanilang mga spiritual tools gamit ang kanilang espiritual na enerhiya. Mayabang din niyang ipinakita ito sa ating bida na nasa tabi niya. Pagkatapos ay sarkastiko niyang sinabihan ang ating bida na mauuna siya sa baguhan. Nang magsimulang magliparan ng mga kalahok ay naiwan ang makapal na alikabok sa entablado at ang ating bida. Sa puntong ito ay nilamon ang ating bida ng makapal na alikabok. Ilang sandali pa ng bahagyang hamupa ang alikabok ay nakatayo pa din ang ating bida na hindi alam ang gagawin. Kaya naman nagtaka ang mga manunood na kung bakit may isang tao pa sa arena at hindi pa umaalis. Dagdag pa ng isa na hindi pa din niya nakukuha ang kanyang kasangkapan. Ni hindi nga niya magawang ang pinaka-madaling paraan na pagkuha ng kasangkapan sa distansya. At ang taong ito ay naglakas loob na sumali. Samantala ang ating bida na nag-iisip pa din na kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil kung hindi siya kikilos sa ngayon ay paghihinalaan siya. Tinanong naman ni Elder Slim ang ating bida na kung anong nangyayari sa kanya. Hindi mo ba makontrol ang iyong kasangkapan na may espiritual na kapangyarihan sa antas na ito? Bahagya namang napangiti si Instructor Leng at kanyang sinabi na mukhang mapapahiya ang batang iyan. Ngunit ilang sandali pa ay nagkaroon na ng lakas ng loob ang ating bida na subukan ang kanyang paraan. Kaya agad niyang iniangat ang kanyang kamay at nag-ipon ng lakas sa kanyang paa. Pagkatapos ay malakas niyang hinampas ang kanyang paa na nagdulot ng pag-angat ng sahig. At nagpatuloy ito kung nasaan ang kanyang kasangkapan na tumalbog. Patungo sa kanya habang kanyang sinasabi na lumapit sa kanya ang kanyang kasangkapan. Ang ating bida na hindi gumamit ng espiritual na enerhiya ay nagtagumpay pa din sa kanyang sariling paraan. Ngunit si Elder Slim na nakita ang ginawa ng ating bida ay nasira ang mukha habang kanyang sinasabi na kung anong uri ng pagkuha mula sa malayo ito. Nagpapatuloy ang mga kalahok sa paglipad hanggang sa makita na nila ang mga stone formation na hadlang. At nang makalapit ang mga kalahok ng bahagya ay biglang nagkaroon ng reaksyon ang formation stone. At nagpakawala ito ng mga atake. At tinamaan ang hindi pinalad na mga kalahok habang si Jiang naman ay naiwasan ang atakeng ito kaya naman siya ang nangungunang kalahok sa ngayon. Napangiti ang kumag na ito at kanyang nasabi na isa siyang sword cultivator, at kasama ng tulong ng mula sa heaven level spiritual weapon,
Ang paligsahan na ito ay parang pinasadya na espesyal para sa kanya. Samantala, sa kabilang banda na kung saan nakita natin kung paano kunin ng ating bida ang kanyang kasangkapan na isang normal na walis. Nang mahawakan niya ito ay naging seryoso siya na parang walang pakialam sa mga sinasabi ng iba. Naghanda na rin siya ng puwersa sa kanyang paa upang magsimula sa kanyang paglipad. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad na siyang tumalon ng malakas at sumakay sa kanyang walis. Nasira ang mukha ni Elder Slim sa kanyang nakita dahil hindi niya alam kung anong klaseng tindig ang ginagawa ng ating bida. Dahil sa ang paraan ng ating bida ay sobrang kakaiba sa iba. Nakita ng ating bida ang stone formation na nagkaroon ng reaksyon. At nang makalapit siya ng bahagya ay nagpakawala ito ng isang atake. Madali niya itong naiwasan dahil sa nakita niya na agad ito bago pa man gumawa ng atake. Ginamit din niya itong pagkakataon para makatakbo ng mabilis. Kaya naman nang makitang muli siya ni Elder Slim ay halos mahimatay na ito, kanya ding nasabi na parang mas nagiging kakaiba ang ating bida. Napansin ni Jiang na ang lahat ng mga freshmen sa likod niya ay dapat na naiwan sa alikabok ngayon. Ngunit nagulat na lamang siya nang makita niya ang ating bida na mabilis na tumatakbo sa kanyang tabi. Kaya nagsaad na lamang siya na kung paano nagawa ng ating bida ito. Hindi naman siya pinansin ng ating bida dahil sa seryoso ito sa kanyang ginagawa. Ngunit nabigla siya nang maramdaman niyang wala na siyang naaapakan. Kaya naman dahan-dahan na siyang nahuhulog pababa dahil sa wala na siyang mapagkunan ng puwersa para makatalon o makatakbo. Napansin din siya nang kumag ngunit hindi niya maintindihan kung anong plano ng ating bida. Napaisip naman ng ating bida na masama ito, dahil ang talbog na puwersa ay umabot na sa limitasyon. Nasabi din niya na medyo may distansya pa rin ang pagitan niya sa lumulutang na bato sa harapan niya. Kaya walang paraan siya para makakuha ng puwersa para makatalan. Kaya nagsaad na lamang siya na ito ay masama dahil ang sistema ay humihiling na makuha niya ang unang pwesto sa paligsahan. Kinabahan din siya dahil kung hindi natapos ang mandatory task, ay may malaking parusa na naghihintay sa kanya. Samantala na si Jiang sa ating bida dahil sa isa itong kahihiyan sa pagsali sa paligsahan ng hindi pinagkadalubhasaan ang paglipad ng espada. Pinayagan din niya ito na magpakitang gilas sa harap ng instructor Leng dati. Kaya naisip niya na sa pagkakataong ito, padadalhan niya ito ng malaking regalo at sisiguraduhing mas lubusan pa ang pagkatalo ng ating bida. Agad niyang inanda ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay Dragon's Capturing Hand. Kaya madali niyang nakontrol ang mga stone formation. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa ating bida. Mabilis na nagtungo ang mga stone formation habang dahan-dahan na nahulog ang ating bida. Sa kabilang banda, ay nagulat si Elder Plum sa ginawa ni Jiang kaya nagsaad siya na gamit ang mga lumulutang na bato para salakayin ng ibang kalahok hindi ba ito labag sa mga patakaran. Nagsaad si Elder Slim na hindi ipinagbabawal ng mga tuntunin sa paligsahan ang mga ganitong aksyon. Samantala nasa harap na ng ating bida ang mga stone formation. Napansin din niya na nagkaroon ito ng reaksyon kaya bahagya siyang kinabahan. Nagpakawala ng mga pagsabog sa stone formation na kung saan nasa loob ang ating bida nito. Kaya napangiti na lamang si Jiang at kanyang sinabi na kahit na malakas ka sa katawan, hindi ka makakatakas sa ganoong pagsabog. Ngunit mali ang inaasahan ng lahat dahil sa ang ating bida ay mabilis na tumatalon sa mga stone formation habang sumasabog. Naging malaking tulong din ito sa kanya na makakuha ng sapat na puwersa upang makaalis sa kanyang kinalalagyan. Nagulat din si Jiang nang makita niya ang mabilis na pagsulpot ng ating bida sa kanyang itaas. Kaya nagtataka siya kung paano ito nagawa ng ating bida. Pinasalamatan naman siya ng ating bida dahil sa regalong mga paputok nito sa kanya. Pagkatapos ay inapakan niya ito sa mukha na ikinagulat niya. Sinabihan din ng ating bida ang kumag na ito ang kanyang kapalit na regalo. Wala namang nagawa si Jiang dahil sa nahimatay na ito sa lakas ng pagkakaapak sa kanya ng ating bida. Sa lakas ng pagkakaapak ng ating bida ay bumulusok ang kumag pababa ng sobrang bilis. Kaya nagkaroon ng pagsabog sa ibaba ng sandaling tumama ito sa bundok. Habang ang ating bida naman ay malapit na sa linya ng pagtatapos. Sa lakas ng puwersa ng kanyang pagtalon ay bahagya pa siyang nahirapan na pigilan ang kanyang sarili sa sahig, kaya nagkaroon pa ito ng bakas. Agad na inihayag ng host na nakarating na ang nanalo at ito ay si Zhuang Shishan.
At hindi lang siya nanalo sa paligsahan, sinira din niya ang record na itinakda ng maalamat na senior na disciple sa loob ng pinakamaikling panahon. Nagulat naman ang ating bida nang kanyang marinig ito kaya kanyang nasabi na hindi niya sinasadyang nabasag din niya ang record ng maalamat na senior, kaya kinakabahan siya na baka magdulot ito sa kanya ng atensyon. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Pagkatapos ng araw na iyon naging usapan ito sa loob ng sekta. Gayunpaman, ang pagsira sa record ng kompetisyon, at may malaking gantimpala mula sa panloob na sekta at ng sistema. Si Zhuang Shishan ay pumasok sa isang panahon ng nakaka-relax na cultivation. Nagsaad ang ating bida na oras na upang lagyang muli ng mataas na kalidad na protina ang kanyang katawan. Naisip din niya na ang pagdaragdag ng ilang pampalasa ay gagawing mas malasa. Agad din siyang tumakbo patungo sa kanyang bahay dahil naalala niya na may mga pampalasa pa siya. Matapos niyang makuha ang kanyang mga pampalasa ay nagmadali na din siyang lumabas. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita na parang hindi pa niya maproseso sa kanyang utak. Nang maproseso niya na ang kanyang nakikita ay napasigaw siya na kung anong nangyari sa kanyang inihaw na manok. At kung papaanong naging isa na lamang itong buto. Isa-isa, ang mataas na kalidad na protina na maingat niyang inihanda para sa kanya sa panahong ito ay kinain. Kaya sa mga puntong ito ang ating bida ay nakatagpo na naman ng problema. Nasabi pa nga niya habang nagagalit na parang may daga na nagtatago sa malapit. Kaya naman naisip niyang gumawa ng paraan para mahuli ang daga na ito, iniwan niya ang kanyang manok na may nakahandang patibong. Gumawa din siya ng kanyang pagtataguan para mahuli niya ng perpekto ang daga. Nasa isip-isip pa nga niya sa pagkakataong ito nakahuli siya ng pulang Turkey King bilang pain, kaya hindi siya naniniwala na hindi niya ito mahuhuli. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay mapapansin na ang isang figure na mabilis na tumatakbo. At patungo ito sa inihaw na manok ng ating bida at walang kaalam-alam ang nilalang na ito na may nakahanda na ang ating bida na isang bitag. Nang makita naman ito ng ating bida ay agad siyang naghanda. Kaya bago pa man makuha ng nilalang ang kanyang inihaw na manok ay agad niyang hinayla ang hawak niyang lubad ng malakas. Kaya naman ang nilalang na ito ay pasok na pasok sa patibong ng ating bida. At lumalabas na isa pala itong batang babae na may sungay. Wala din itong anumang reaksyon kahit na nahuli na siya. Habang ang ating bida naman ay nagulat dahil sa hindi niya inaasahan na isa pala itong batang babae at hindi isang daga. Nagtitigan ang dalawa ng matagal at walang sinuman sa kanila ang may lakas ng loob na magsalita. Ilang sandali pa ay mabilis na tumakbo ang batang babae habang nakasimangot ito. Mabilis siyang tumatakbo patungo sa kanyang dormitoryo na walang pakialam kahit na dala-dala niya ang ating bida. Natawa din siya at mayabang niyang sinabi na sinusubukan siyang hulihin ng isang lubod lamang ng abaka. Ngunit nagulat naman siya nang makita niya ang ating bida na nakahawak pala sa lubod na nakatali sa kanya. Sinigawan din ng ating bida ang batang babae na ibalik nito ang kanyang protina. Ninas naman ng batang babae at kanyang sinabi na para lang sa inihaw na manok ay nagpapakamatay na ito. Agad niyang inihanda ang kanyang isang paa at malakas na umatake gamit ang kanyang pisikal na lakas. Sa atake ng batang babae ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at lumalabas na hindi basta-basta ang bata na ito.